Magandang araw sa iyo, batang matyaga. Bagong aralin, bagong kaalaman ang maipupunla. Ating tatalakayin ang mga elemento ng kwento na nababasa at atin ring alamin ang aspekto ng pandiwa. Mga elemento ng kwento at aspekto ng pandiwa. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nailalarawan ang elemento ng kwento. Pangalawa, nailarawan ang tauhan batay sa ikinikilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Pangatlo, nagamit ang aspekto ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Pang-apat, natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa ugnayang salita-larawan. At panglima, nakakasulat ng talatang naglalarawan. Pero bago tayo dumako sa pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsubok. Panoto, basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Halina't sabay nating basahin ang teksto. Ang batang maikli ang isang paa. Mula sa kanyang pagsilang ay maliit na ang isang paa ni Motya. Malambot iyon at nakabaluktot. Nang siya ay lumaki-laki, pinasuri siya ng kanyang mamagulang sa mahuhusay na mga doktor. Ang sabi ng mga doktor ay wala na iyong remedyo. Habang buhay na raw magiging lumpo si Motya. Labis na nalungkot at naawa sa kanya ang mga magulang. Lumaki si Motya na laging tinutukso ng mga kalaro. Lalo siyang naging tampulan ng panunukso nang magsimula na siyang mag-aral. Oh, hayan na si Pilantod, padaanin ninyo, tukso ng mapilyong bata kay Motya. Sa kabila ng lahat, hindi napipikon si Motya. Hindi siya umiiyak sa panunukso sa kanya. Lumaki siyang matapang at matatag. Pinalaki kasi siya ng kanyang ina na madasalin. Mayroon siyang malaking pananalig sa Diyos, kaya naman nagawa niyang tanggapin ang kalagayan ng maluwag sa loob niya. Habang nagdadalaga ay nahihilig si Motya sa musika. Nakakatugtog siya ng iba't ibang instrumento. Marami ang humahanga sa taglay niyang galing sa pagtugtog. Upang lalo pa siyang naging mahusay, pinag-aral siya ng kanyang ina ng pagtugtog ng piano. At natuklasan ni Motya na kulang man siya ng paa, sobra naman siya sa talino sa musika. Maraming mga guro sa musika ang humanga sa kanya. Lahat ay gusto siyang maging estudyante. Pagkaraan pa ng ilang taon, ibang-iba na si Motya. Isa na siyang kilalang pianista. Nakarating na siya sa ibang bansa tulad ng Amerika at Espanya. Tumugtog siya doon. Naanyayahan pa nga siya sa palasyo ng hari ng Espanya para tumugtog sa hari. Hindi na siya tinutukso ngayon. Hindi na pinagtatawanan. Sa halip, siya ay hinangaan na dahil lahat ay nagkakagusto sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagtugtog. Ngayong nabasa na natin ang teksto, alam kong kaya mo nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang tinutukoy sa kwento na mayroong maikling paa? Pangalawa, ano ang kapansanan ni Motya simula nang siya ay isilang? Pangatlo, ano ang madalas na panukso kay Motya ng kanyang mga kalaro? Pang-apat, ano-ano ang katangian ng pangunahing tauhan ng kwento? At panglima, anong talento ang nagpakilala sa pangunahing tauhan ng kwento? Pang-anim, sino-sino ang lubos na humanga kay Motya at gusto siyang maging estudyante? Pang-pito, saang mga bansa nakarating si Motya para tumugtog ng piano?
Pangwalo, anong pangyayari sa kwento ang nagsasaad ng tagumpay ng pangunahing tauhan? Pangsiyam, kung ikaw si Mutya, tutularan mo ba ang pagiging positibo niya sa buhay sa kabila ng kanyang kapansanan? At pangsampu, ano sa iyong palagay ang aral na mapupulot sa kwento? Kumusta? Ilan ang naging score mo sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung 5 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, isulat sapat lang kung ang panghalip pamatlig na dapat gamitin ay ito, iyan o iyon. Una, maganda ba ang suot ko? Bigay patlang ng nanay ko. Pangalawa, ano patlang hawak mo? Pangatlo, hawakan mong mabuti patlang aso mo, baka makakagat ng tao. Pang-apat, hinog na ang mangga sa puno, sungkitin mo na patlang. At panglima, naiwan ko ang pencil case ko sa silid-aralan. Itatabi naman siguro patlang ng janitor. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, mga elemento ng kwento at aspekto ng pandiwa. Halina't sabayan mo ako sa pagbabasa ng kwento. Regalo sa guro. Nalulungkot si Ben. Nang itanong ng ina kung ano ang dinaramdam niya, ang kanyang sagot ay, kasi po ang mga kamag-aral ko ay may pamasko para sa aming guro. Ako lang po ang wala. Alam ng butihing ina na ang bagay na ito ay mahalaga sa anak dahil mahal nito ang kanyang guro. Sa palagay naman niya, mauunawaan ng guro na sila'y dukha at sa totoo lang, alam naman niyang hindi naghihintay ang guro ng regalo kahit kanino. Halika anak, at may ikukwento ako sa iyo. Kwento ito ng manunulat na si Pablo Kuasay. Kapag narinig mo ay malalaman mo rin ang dapat mong gawin. At nagkwento ang ina. 2 araw na lamang at ipipinid na ang pinto ng paaralan dahil sa Pasko. Sa paaralan ay may punong kahoy na pamasko na puno ng palamuti at mga ilaw. Ito'y puno ng mga alaalang laan ng mga bata sa kanilang mga guro at kamag-aral. Ang lahat ay maligaya, ang buong daigdig ay nadaramta ng kaligayahan. Malapit nang isilang ang mananakop. Ang lahat ay may ngiti sa labi, may awit sa papawirin, ngunit may kaawa-awang nilalang na nalulungkot. Siya'y si Nestor. Bakit? Ang lahat niyang kamag-aral ay may alaala sa pinakamamahal na guro, subalit siya'y wala. Paanong di gayoy si Nestor ay ulila sa ama at ang ina ay maralita? Ang ina ay walang kaya upang isunod sa kagustuhan ng kanyang bunsong anak. Inang, ang hikayat ni Nestor, ako lamang ang walang alaala kay Binibining Mirasol. Ang lahat, sina Ador, Florante, Ramon at Orlando, ang bawat isa sa kanila ay may pamasko sa aking guro. Ako ay bukod tanging wala. Nestor, ang butihing ina ay sumagot. Makinig ka. Alam ng iyong guro na tayo'y dukha.
Siya ay di naghihintay ng alaalang galing sa iyo. Huwag mong ikalungkot iyan. Talos kung si Binibining Mirasol ay nakauunawa sa ating kalagayan. Si Nestor ay walang kibo. Maaga siyang nahiga ngunit hindi makatulog. Siya ay nag-iisip. Kung mayroon lamang siyang pagkakakitaan kahit kaunting salapi upang ibili ng kanyang pamasko. Katapusang araw na kinabukasan, si Nestor ay nag-isip ng nag-isip. May gumuhit sa kanyang gunita. Mayroon siyang naisip na maialay sa alaala kay Binibining Mirasol. Ito kaya ay kasiya-siya? Magustuhan kaya ng kanyang guro? Siya ay bumangon. Tinungo ang munting hapag sa silid at sa malamlam na ilawan ay isinulat sa malinis na papel ang kanyang pamasko. Pinagbuti niya ang kanyang pagsulat. Ulit-ulit na binasa at pagkatapos ay tiniklop at ipinaloob sa sobre. Sinerahan niya ito, ipinaloob sa isang aklat at nahigang muli. Mayroon na siyang alaala. Anong tuwa niya at nakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan siya ay pinukaw ng ina. Nestor, bangon na. Tatanghaliin ka sa pagpasok. Si Nestor ay nagmamadaling nagbihis, kumain at tumungo sa paaralan. Hindi niya nalimutang dalhin ang kanyang pamasko sa kanyang guro. Sa lansangan ay gayon na lamang ang kanyang tuwa. Mayroon na siyang pamasko. Ito kaya ay mabuting alaala? Iyan lamang ang kanyang nakaya at galing sa kanyang puso. Nang dumating siya sa silid-aralan, ay kay dami nga ng batang nanonood sa Christmas tree. Buong ingat na ibinitin ni Nestor ang kanyang pamasko sa guro. Nakinig siya sa lahat ng bilang ng palatuntunan, ngunit ang laging umuukil-kil sa kanya ay ang tanong na, maibigan kaya ni Binibining Mirasol ang aking alaala? Ang katapusang bilang ng palatuntunan ay mamudmod si Santa Claus ng mga pamasko. Sumasal ang puso ni Nestor nang katapos ay ibinigay ni Santa ang sobre niya kay Binibining Mirasol. Tila kilala ni Binibining Mirasol ang kanyang sulat. Tiningnan ang matitik bago minuksan ang liham. Samantalang binabasa ang liham, si Nestor ay nagmamasid. Matapos ang palatuntunan, umalis na si Santa, pati lahat ng mag-aaral na nagpaalam kay Binibining Mirasol. Ang kahuli-hulihay, si Nestor na tinawag ng guro. Nestor, pumarito ka. Ako'y may sasabihin sa iyo. Nakita mo ba kung gaano karami ang mga alaalang tinanggap ko? Ako'y galak na galak, pagkat iya'y nagpakilala na ako'y minamahal ng aking mga tinuturuan. Sa pumpon ng mga alaala ay bukod at tangi ang iyo na pinakamalaga sa lahat. Ang iyong alaala ay di pangkaraniwan. Iya'y nagbigay sa akin ng labis na kagalakan. Namangha si Nestor. Di yata't ang kanyang alaala ang pinakamalaga sa lahat. Ito ang sabi ng kanyang guro. Salamat po at maligayang Pasko, ang sabi ni Nestor bago siya umalis. Siya ay tuwang-tuwa dahil sa labis na kaligayahan ni Binibining Mirasol, kanyang binasa muli ang liham. Minamahal kong guro, inyo pong pakaasahang ako'y magpapakabuti. Sundin ko po ang iyong mga utos. Ako'y mag-aral ng leksyon tuwin na. Pagpipilitan ko pong ako ay maging pangunahing mag-aral sa inyong klase. Ito pong pangakong ito ang pamasko ko sa inyo. Nagmamahal, Nestor. Ang ganda nanay ng kwento ninyo. Ngayon po ay alam ko na rin kung ano ang dapat kong iregalo kay Binibining Padilla. Tuwang-tuwa rin ang ina sa katalinuhan at kagalingan sa pag-unawa ng anak. Habang tinatanaw niya ang bata na naglalakad patungo sa paaralan, nagpapasalamat siya sa may kapal sa pagkakaroon ng isang mabait at maunawaing anak. Ang mga elemento ng kwento. Ating pag-usapan ang mga elemento ng kwento batay sa ating binasa. Una, tauhan. Likha ng mga manunulat ang kanyang mga tauhan. May pangunahing tauhan kung kanino nakasentro ang mga pangyayari at mga pantulong na tauhan. Sa kwentong nabasa, ang pangunahing tauhan ay si Ben, sapagkat sa kanya nakasentro ang paksa sa kwento. Kasama sa iba pang tauhan ay ang ina ni Ben. Pangalawa, tagpuan o panahon. Dinadala ng may akda ang mambabasa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari.
Sa kwentong Regalo sa Guro, ang pag-uusap ni Ben at kanyang ina ay nangyari sa kanilang bahay, kung kaya't sa bahay nila ang tagpuan ng kwento. Pangatlo, saglit na kasiglahan. Inihanda sa bahaging ito ang mga mambabasa sa pagkilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Sa kwento, ang saglit na kasiglahan ay nangyari nang tinawag ng ina ni Ben ang kanyang anak upang magkwento tungkol kay Nestor. Pang-apat, suliranin o tunggalian. Tumutukoy ito sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya. Ang tunggalian ay maaring tao laban sa kalikasan, tao laban sa sarili, tao laban sa tao o lipunan. Sa kwentong binasa, ang suliranin ay patungkol sa suliranin ni Ben kung ano ang ireregalo niya sa kanyang guro dahil sa kawalan niya ng kakayahang bumili ng regalo sa guro. Panlima, kasukdulan. Ito ang pinakamataas na uri ng kapanibikan. Dito nahihiwatigan ng bumabasa ang mangyayari sa pangunahing tauhan kung siya'y mabibigo o magtatagumpay sa paglutas ng suliranin. Sa kwentong Regalo sa Guro, ang kasukdulan ay naganap ng tawagin ng guro si Nestor upang ipahayag ang kanyang kaligayahan sa natanggap niyang regalo galing kay Nestor. Pang-anim, kakalasan. Ito ang kinalabasan ng paglalaban. Sumusunod ito agad sa kasukdulan. Nangyari ito sa kwento nang nagustuhan ni Ben ang kwento. Pampito, ang wakas. Tinatawag na trahedya ang wakas kapag ang tunggalian ay humantong sa pagkabigo ng layunin o pagkamatay ng pangunahing tauhan. Tinatawag na melodrama kapag may malungkot na sangkap, subalit nagtatapos naman ng kasiyasya para sa mabubuting tauhan. Sa kwentong Regalo sa Guro, ang naging wakas ay masaya sapagkat nakapagdesisyon si Ben ng nararapat niyang regalo sa kanyang guro sa kabila ng kawalan niya ng perang pambili. Balikan natin ang elemento ng tauhan. Maipakikilala mo ng mabuti ang tauhan kung mailalarawan mo sila batay sa kanilang ikinilos, ginawi, sinabi at naging damdamin. Sa kwentong iyong binasa, subuking ilarawan ang mga tauhan. Sa bawat kwentong nababasa natin, mapapansin natin ang mga salitang nagbibigay buhay sa bawat pangyayari. Kung wala ang mga salitang kilos o galaw na ito, hindi natin mauunawaan at hindi tayo masisiyahan sa kwentong ating binabasa. Ang tawag sa mga salitang ito ay pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng mga kilos o galaw. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang sumusunod. Una, naglalakad ang mga mag-aral tuwing sila ay pumapasok sa paaralan. Pangalawa, nanonood ng telebisyon sina Junjun at Katkat. Pangatlo, ang bata at ang aso ay naglalaro. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto o panahunan. Ang panahunang naganap o aspektong panglagdaan, panahunang nagaganap o aspektong pangkasalukuyan, at panahunang magaganap o aspektong panghinaharap. Ang panahunang naganap o aspektong panglagdaan, ito ay mga salitang kilos na natapos ng isagawa. Halimbawa, naglaba, naglaro, nilaro, nagsaing, tumakbo, nagbasa, at sumulat. Ang panahunang nagaganap o aspektong pangkasalukuyan, mga salitang kilos na kasalukuyang ginagawa. Halimbawa, naglalaba, naglaro, tumatakbo, at binabasa. At ang panahunang magaganap o aspektong panghinaharap, mga salitang kilos na gagawin pa lamang. Halimbawa, lalaruin, tatakbo, maglalaba, babasahin, kakainin at lulutuin. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, subukan mong sagutan ang mga sumusunod na gawain. Para sa unang gawain, hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangalawang gawain, base sa nabasa ninyong kwento, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang mga tauhan ng kwento?
Pangalawa, ano ang suliranin ni Ben? Pangatlo, nakatulong ba ang kwentong binanggit ng ina ni Ben upang malutas ang suliranin? Bakit? Pang-apat, kung ikaw si Ben, gagawin mo rin ba ang ginawa niyang regalo para sa kanyang guro? Bakit? At panglima, ano ang aral ang napulot mo sa kwentong regalo sa guro? Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangatlong gawain, basahin ang isang bahagi ng kwento ng regalo sa guro. Hanapin ang lahat ng pandiwa na inyong mababasa at tukuyin ang aspekto o panahunan ng pandiwa. Isulat sa talaan sa sagutang papel ang sagot. Halina't sabay nating basahin. Si Nestor ay nagmamadaling nagbihis, kumain at tumungo sa paaralan. Hindi niya nalimutang dalhin ang kanyang pamasko sa kanyang guro. Sa lansangan ay gayon na lamang ang kanyang tuwa. Mayroon na siyang pamasko. Ito kaya ay mabuting alaala? Iyan lamang ang kanyang nakaya at galing sa kanyang puso. Nang dumating siya sa silid-aralan, ay kay dami nga ng batang nanood sa Christmas tree. Buong ingat na ibiniti ni Nestor ang kanyang pamasko sa guro. Nakinig siya sa lahat ng bilang ng palatuntunan. Ngunit ang laging umuukil-kil sa kanya ay ang tanong na, maibigan kaya ni Binibining Marasol ang aking alaala? Kumusta? Ang sagot mo ba ay ganito rin? Ang husay mo! Para naman sa pang-apat na gawain, basahin ng mabuti ang kwento at kumpletuhin ang organizer upang matukoy ang mga katangian at mga damdamin ng pangunahing tauhan ng kwento. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang elemento ng kwento ay binubuo ng matauhan, tagpuan, saglit na kasiglahan, suliranin, kasukdulan, kakalasan at wakas. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ito rin ang nagbibigay buhay sa mga tauhan sa kwentong nababasa. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto o panahunan. Ang panahunang naganap o aspektong panglagdaan, panahunang nagaganap o aspektong pangkasalukuyan, at panahunang magaganap o aspektong panghinaharap. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat. At kung maaari lang po sana, pakisubscribe na lang din po ng isa ko pang channel, ang Mamang Lakwatsero. Maraming salamat sa inyong lahat.